Ang boyfriend ko na 8 taon na kami, may babae siyang hindi makalimutan. Lagi silang naglalambingan na parang walang ibang tao. Kuya, Anyan, let ka na. Parusa, buhatin mo ako at mag-push up ka ng 10. Pero gusto pa rin niyang hindi ako mag-react. Mag-ingat ka. Okay lang, nandyan ka naman. Nandito rin pala si Ninyo. Nagbibiro lang kami ni Kuya Anyan. Hindi ka naman magagalit, di ba? Hindi ako nagagalit. Gawin niyo lang ang gusto niyo. Huwag niyo akong intindihin. Huwag kang magparinig. Magkaibigan lang kami ni Keke. Bilang girlfriend ko, hindi ka ba pwedeng maging mas malawak ang pangunawa? Nga, ganyan talaga ang parusa namin ni Kuya Anyan kapag natatalo sa laro. Ninyo, hindi mo pa rin siguro nakakalimutan na inaya ko si Kuya Anyan kahapon sa birthday mo, di ba? Sana. Magpatuloy pa rin tayo. Hello, Kek? Anyan, nakipag-break ako. Pwede mo ba akong samahan? Said, pupunta ako agad. Kinrunyan! Birthday ko ngayon. Pero mas kailangan ako ni Keke ngayon. Ang hapunan natin ngayon, babawi ako bukas. Tungkol ba to sa hapunan? Pinrunyan, kung pupunta ka ngayon, tayo ay... Huwag ka nang mag-eskandalo. Keke, hindi ikaw ang sinasabi ko. Huwag ka nang umiyak. Pupunta na ako agad. Ang 8 taon ko. Para saan ba talaga? Ang init. Nilalagnat ako. Huwag ka nang umiyak. Pupunta na ako agad. Ano pa ba ang pinaninindigan ko? Ang birthday gift mo, nasa tabi ng upuan na inupuan ko kahapon. Huwag ka nang magalit. Ilalabas kita para kumain mamaya. Alam mong galit ako pero pupunta ka pa rin. Hindi ba't mas mahalaga si Zhang Keke kaysa sa akin? Lipstick nga talaga. Buong magdamag na. Makakain pa ba to? Kuya Anyan, luto na ba ang lugaw? Gutom na ako. Luto na. Ang bango, Kuya Anyan. Ang lugaw mo pa rin ang pinakamasarap. Mabuti kung nagustuhan mo. Anong problema, Kuya Anyan? Si Ningyu, hindi pa rin nagre-reply. Hindi pa rin ba siya humuhupa? Aano kung ganito? Ngayong gabi, hindi ba ipagdiriwang mo ang birthday niya uli? Sasama ko sa'yo. Tapos, yayain din natin si Mingzi at iba pa. Sa dami nating ito, dapat humupa na siya, di ba? Salamat, Keke. 40 degrees. Kailangan pa rin magpatingin sa ospital. Bumaba ka, ililibre kita ng pagkain. Saj. Siguro panahon na para tapusin ito. Alam mo bang birthday ko kahapon? Sinabi sa akin ni Kuya Anyan. Ninyo, hindi ko sinasadyang sirain ang birthday mo. Sa susunod, babantayan ko talaga si Kuya Anyan para ipagdiwang ng maayos ang birthday mo. Huwag ka na magalit sa amin. Ang boyfriend ko. Ipagdiriwang ang birthday ko. Kailangan ka pa bang magbantay? Pinrunyan. Ito rin ba ang gusto mo? Maganda ang intensyon ni Keke. Magandang intensyon? Ang magandang intensyon ng paghawak sa boyfriend ng iba? Kaya pala, hindi ka na matiis ng boyfriend mo. Makikipaghiwalay na siya sa'yo. Anong pinagsasabi mo? Humungi ka ng tawad kay Keke. Impossible.
Kuya Anyan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Huwag mong kalimutan, ngayong gabi, susuyuin natin si Ek. Kuya Anyan, sabi mo gusto mo ng isda, kaya umorder ako ng isa para sa'yo. Tikman mo muna. Ang mahilig sa isda ay si Kinrunyan. Ayokong tinik. Ganon ba? Siguro nagkamali ako ng tanda. Anyan, Gusto mo ng hipon, pero ayaw mong balatan. Paano ka na lang kapag mag-isa ka? Ang ganda. Ninyo. Nagkakamali ka. Si Anyan. Alam ko. Magkaibigan kayong dalawa, di ba? Sa halip na alak, gagamitin ko ang saa. Para batiin kayong dalawang walang hanggang pagmamahalan. Ano na naman ang ginagawa mong kalokohan? Kinrunyan. Maghiwalay na tayo. Kung hindi ka nasisiyahan sa pag-alaga ko kay Cake, pwede mo namang sabihin ng direkta. Hindi mo kailangang gumamit ng ganitong pambata na paraan para inisin ako. Bahala ka kung anong isipin mo. Medyo masama ang pakiramdam ko. Mauna na ako. Anyan, parang nagulo ko na naman. Ako na lang kaya ang magbalat ng hipon para sa sarili ko. Huwag na. Naalala ko, may kailangan pa pala akong gawin. Nabayaran ko na ang bill, kayo na lang ang magpatuloy kumain. Mauuna na ako. Anyan, Ningyu, Anong ginagawa mo? kaibigan lang talaga si Keke sa akin. Kung ayaw mo, Balatan mo man siyang hipon o hindi. Wala na akong pakialam. Maghiwalay na tayo. impossible. Hindi biro ang paghihiwalay. Pwede mo akong awayin. Pero ang mga salitang ganyan, huwag mo nang sabihin ulit. Bero? Talaga? Ningyu, Ningyu, gising ka na rin sa wakas. Bakit ka nagkasakit? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Lagnat lang yan. Huwag kang masyadong maarte. Anong ibig mong sabihin na maarte? Nahimatay ka na nga sa lagnat. Hindi ba't ikaw ang nagsabi nito? Runyan, nilalagnat ako. Pwede mo ba akong samahan? Matanda ka na. Kailangan mo pa bang maging maarte? Wala ako. Hindi ka na makapag-injection mag-isa. Di ba? Ako, titingnan ko muna. May kailangan ka pa ba? Hello? Juan. Tulungan mo akong maghanap. Tulungan mo akong maghanap ng bahay. Gusto kong lumipa. Dapat matagal ka nang lumipa. Ang lugar na tinitirhan mo ngayon, madali para kay Kinrunian na pumasok at umuwi sa trabaho. Ilang hakbang lang. Ikaw, mahigit 1 oras ang biyahe mo araw-araw. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Nga. Ano nga ba ang gusto ko? Hindi ka pa magaling. Bakit hindi ka na lang matulog pa? Bakit ang aga mong gumising? Nag-alala ako na magutom ka pagising mo. Bibilhan kita ng almusal. Huwag na. May trabaho ako. Ikaw na lang kumain. Ihahatid na kita. Kahit kumain ka muna, aabot ka pa. Alas 8 na. Mula rito hanggang sa opisina ko, kalahating oras yan. Sigurado ka bang ihahatid mo ako? Bakit ang layo? Ano pa sa tingin mo? Bakit ako gumigising ng maaga araw-araw? Sige, susunduin na lang kita mamaya. Si Aoyu, nandito na ako. Nasa baba ka na ba? Baka. Sino siya? Kasama ko sa trabaho, nadaanan lang. Nadaanan? Ang layo, nadaanan lang? Hindi ka rin ba madalas maghatid kay Zhangkeke? Hindi yan pareho. Anyan, kumusta? Nawala na ba ang galit ni Ningyu? Cake. Sa anong sitwasyon sa tingin mo susunduin ka ng isang lalaki papunta sa trabaho? Siyempre, may gusto siya sa akin. Anyan, may problema ba kay ninyo? Tama na.
Hindi siya magkakagusto sa iba. Nagagalit lang siya sa akin. Walang kwenta. Maghahanda ako. Kukuha ako ng Human Resources Certification para mas marami akong matutunan, para mapuno ang sarili ko. Mas mabuti ng handa, di ba? Sa mga taong ito, parang hindi ko naisip ang mga bagay na yan. Si Kinrunyan lang ang nasa isip ko. Paano ba kumuha ng Human Resources Certification na yan? Paano ba kumuha niyan? Bakit wala pa ring balita? Hindi kaya. Hindi pa niya nakikita ang post ko sa Moments. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Huwag na, mag-o-overtime ako ngayon. Hanggang anong oras? 8:00. Ngayon, hindi na siya pupunta, di ba? Sige, 8:00. Hihintayin kita sa baba. Yan ninyo, may dinner kami mamaya. Sasama ka ba? Dati, parang ipagluto si Kinrunyan ng hapunan, hindi ako sumasama sa mga dinner ng mga kasama ko sa opisina. Saj, Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Anyan, tingnan mo, hindi ba si Ningyu yan? Sabi ni Ningyu mag-o-overtime siya, di ba? At kasama pa niya ang isang lalaki. Gabi na. Ihahatid na kita. Huwag na. Ang girlfriend ko, ako mismo ang susundo at maghahatid. Kinrunyan, anong ginagawa mo? Ikaw. Kuya Zhao, pasensya na. May gagawin ako ngayong gabi, hindi na kita abala. Alis na ako. Matagal nang naghihintay ang asawa ko. Asawa ko nagpakasal na siya. Kinrunyan, mabait lang si Kuya Zhao na sinundo ako. Huwag kang mag-isip ng masama. Ningyu, paano mo masisisi si Anyan? Ikaw ang nagsinungaling na may overtime ka. Bukod pa rito. Mabait lang si Kuya Zhao kung ganon yung lalaking sumundo sa'yo. Kaninang umaga mabait din ba siya? Kayong dalawa talagang walang itinatago sa isa't isa. Nag-call lang si Cake sa akin nung oras na yon. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Tama ka. Kahit boyfriend ko hindi ganito kabait. Paano ko hihingin sa iba? Kaya binayaran ko ang pamasahe. 200 sa isang buwan. Anyan? Napansin ko may kasamahan akong papunta sa parehong direksyon. Nagkasundo na kami 200 sa isang buwan simula ngayon. Sinusundo niya ako gabi-gabi pagkatapos ng trabaho. Paano ko nakalimutan? At saka, si Kuya Zhao din yung kasama ko kaninang umaga. Masaya ka na ba? Eh ikaw, paano mo ipapaliwanag yung overtime mo? Hindi ako nag-overtime. Kinrunyan, nakipaghiwalay na ako sa'yo. Ningyu, umuwi na tayo. Cake, pasensya na. Umuwi ka na muna mag-isa ngayong gabi. Anyan, kailangan mong suyuin si Ningyu. Huwag mo naman akong iwan mag-isa sa labas ngayong gabi. Ningyu, hindi pa kumakain si Anyan ngayong gabi para lang sunduin ka. Agad siyang pumunta dito. Kaya mo ba yan? Hindi ka pa kumakain? Huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Kumain na ako. Si Mingzi ang nag-organisa ng kainan ngayong gabi. Alam mo naman, magkaibigan sina Mingzi at Cake. Kapag kumakain, lagi niya itong iniimbitahan. Nadaan ko lang siya, kaya sinabay ko na siya pauwi. Nagpapaliwanag siya sa akin. Dati nainis siya kapag tinatanong ko siya. Ngayon, kusang loob na siyang nagpapaliwanag. Sige na nga. Tara na. Seryoso siya. Nasaan ang kotse? Nandoon. Ningyu, doon ka na sa harap umupo. Nahilo si Zhang Keke sa sasakyan. Paupuin mo na lang siya sa harap. Hindi ba't ganyan ka naman palagi mag-ayos? Wala na ba talaga siyang pakialam? Salamat, Anyan. Ningyu, hindi ka ba masama ang pakiramdam? Paano kung ikaw na lang ang umupo sa harap? Ito na naman ang taktika niya. Pero si Kinrunyan talagang nadadala sa ganyan. Salamat. Huwag na. Ayos lang. Kaya ko namang tiisin. Anyan. Anong nangyayari? Bakit hindi niya ako pinipigilan? Masama ang pakiramdam mo. Doon ka na lang sa harap umupo. Sige na. Umalis na tayo. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Yan Ningyu, magkunwari ka pa. Hindi ako naniniwala na wala ka ng pakialam. Alam nating lahat, hindi ka kayang iwan ni Ningyu. Alaga bang para sa kanya? At makipaghiwalay sa aming mga kaibigan. Hindi ko gagawin yan. Pero ngayong gabi, para lang kay Ningyu, iwan mo ba ako? Anyan, hindi kita sinisisi. Nag-alala lang ako. Natikman ni Ningyu ang tamis ng pagbabanta ng hiwalayan. Sa susunod na may hindi siya magustuhan, babantaan ka na naman niya ng hiwalayan. Ano na lang ang gagawin mo noon? Ang nipis ng suot mo. Baka sipunin ka na naman. Hindi ako ganoon kahina.
Bagong salin ko lang yang tubig. Ihahatid ko sana sa'yo. Salamat. Ningyu, kailangan mo ba talagang maging ganyan? Kinrunyan. Bitawan mo ako. Huwag ka nang mag-inarte. Hindi ka ba nag-alala na tuluyan na akong makipaghiwalay sa'yo? Bakit? Sa tingin mo ba ang pakikipaghiwalay ko sa'yo ay laro lang? Linawin mo. Hiwalay na tayo. Hindi ako naniniwala. 8 taon tayong magkasama. Kaya? Kaya, nagkamali ba talaga ako? Ye Ningyu, Kinrunyan. Anong ginagawa mo? patawad. Gusto ko lang na makita mo agad ito. Ang bahay. Bakit ka naghahanap ng bahay? Hindi ba malayo na yan sa opisina mo? Gusto ko lang makahanap na malapit sa opisina mo. Para sa ganoon, hindi ka na mahihirapan gumising ng maaga. Nabaliw na ba siya? Kinrunyan. Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo kagabi? Kung hindi mo gusto ang mga ito, pwede pa akong maghanap ng iba. Siguro naghihintay na ang kasamahan mo sa baba. Di ba? Mauna ka na. Bahala ka. Pero, imposibleng manirahan ako kasama mo. Kahit gaano katigas ang babae, bibigay din yan sa sobrang kulit ng lalaki. Lalo na't mahal ka naman talaga ni Ningyu. Basta't hindi ka susuko, mapapatawad ka rin niya sa huli. Hindi ako susuko. Ang isang mabuting ex ay dapat pang patay na. Tama ba, Little Ye? Ha? Bakit nandito na naman siya? Masarap ang pagkain sa kantin ngayon. Xiao Ye, boyfriend mo ba yan? Ang kulit naman niya. Kaya pala nagsiselos pa siya kay Kuya Zhao kagabi. Dati 10 text ko, hindi pa nga niya sasagutin ng isa. Ex-boyfriend ko na siya. Hindi ba siya titigil? Hello? Masakit ang binti ng tatay mo nitong nakaaang 2 araw. Pero nang magpastray sa ospital, wala namang problema. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pumunta kayo dito bukas. Dadalhin ko ulit si tatay sa mas malaking ospital. Matagal nang gustong pumunta ni Ningyu sa amusement park na yan. Dadalhin ko siya bukas. Siguro matutuwa siya, di ba? Ningyu, may oras ka ba bukas? Bukas, sasamahan ko ang mga magulang ko. Wala akong oras. Nandito rin pala sina tito at tita. Kung gayon, sasama na lang ako sa inyo? Hindi na kailangan. May kots ako. Mas madali kung isasama ko sina tito at tita para mamasyal. Runyan. Bukas kapag lalabas tayo, magsuot tayo ng couple shirt, okay? Hindi ka ba pwedeng huwag maging ganyan ka-childish? Runyan. Bukas, darating ang mga magulang ko. May oras ka ba? May lakad na ako bukas. Ikaw na lang mag-isa. Anyan? Ako. Ay ako pang magbayad ng taxi. Ma, papunta muna tayo sa hotel. Ilagay natin ang mga bagahe tapos. Ningyu, Ningyu, ito ba si? tito, tita, kumusta po kayo? Ako po ang boyfriend ni Ningyu. May bigla lang po akong inasikaso, kaya nahuli ako. Pasensya na po. Ningyu, nandito na ako. Huwag ka nang magalit. Mapa, sandali lang po. Anong problema mo? Nandito na sina tito at tita. Bilang boyfriend mo, nakakahiya naman kung hindi ako magpapakita. Ngayon mo lang nalaman na nakakahiya? Bakit hindi mo ginawa yan dati? Ningyu, dati, hindi pa ako marunong. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Kinrunyan, hindi mo ba naiintindihan? Break na tayo. Ningyu, Nandito na ako. Hindi maganda kung patatagalin natin ang paghihintay ni na tito at tita. Hindi maganda. binata. Sa tingin ko, okay naman siya. Kinrunyan. Pag-uwi natin mamaya, pag-usapan natin ng maayos. Kinrunyan. Kung ang pagtira ko pa rin dito ay nagbibigay sa'yo ng maling pag-intindi, lilipat ako bukas. Ningyu, kung ayaw mong makita ko ang tita at tito mo, hindi na ako pupunta sa susunod. Hindi ito tungkol sa pagpunta o hindi.
Kinrunyan, huwag kang magpanggap na tanga. Tapos na tayo. Dahil ba sa birthday ko noon? Ano? Noong birthday ko, pagkatapos kitang iwan. Noong gabing iyon, hindi ka tumawag para pilitin akong umuwi. Kinabukasan, nakipaghiwalay ka na. Ito lang ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Matagal nang may problema sa atin. Ito ay dahil sa araw-araw na pagkakaipon kaya sumabog. Alam kong marami akong nagawang masama noon. Natural lang na magalit ka. Ninyo, bigyan mo lang ako ng huling pagkakataon. Magbabago ako. Bukas, alis ako para sa business trip. Hindi ako narito sa susunod na linggo. Maaari kang maghanap ng bahay ng dahan-dahan. Huwag kang magmadali sa paglipat. Si Kinrunian, sumuko na rin sa wakas. Ang linaw na ang sinabi ko. Dapat alam na niya. Hindi yan sigurado. Ngayong ikaw ay single na ulit. Gusto mo ba ipakilala kita sa iba? Huwag na lang. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa career ko. Ang lambot ng puso ni Ningyu, hindi pwedeng bigyan si Kinrunian ng pagkakataong balikan ang nakaraan. Ay, ang pag-ibig hindi nakakaabala sa trabaho. Sa nakaraang 8 taon, marami na akong nasayang. Zangkeke? Bakit siya tumawag sa akin? Hello? Ito ba yung sinabi mong business trip? Ninyo, bakit ka nandito? Ninyo, ano ba ang ginawa mo kay Kuya Anyan? Ilang araw na siyang hindi umuwi. Sa bahay lang ni Mingzi siya nakatira. Ang dami mo namang pinapakialaman. Kek! Kuya Anyan, pinagtatanggol lang kita. Ako ang nagsabi sa kanya na nasa business trip ako. Wala siyang alam. Ninyo, patawad. Kung gayon, nakahanap na akong bahay. Lilipat na ako ngayong gabi. Bakit ang bilis? Matagal na itong naantala. Kuya Anyan, ikaw, anong ginagawa mo? Ninyo. Ito ang disenyo na pinuntahan ko sa maraming lugar nitong mga nakaraang araw. Gusto mo ba? Anyan? Tingnan mo, hindi ba ang gandang singsing na ito? Ang pangit. Kinrunyan. Tapos na tayo. Pero mahal pa rin kita. Kung ayaw mong makita ko si Cake, kung gayon, simula ngayon, hindi ko na siya kikitain. Anyan, Simula ngayon, sa passenger seat ko, ikaw lang ang upo. Ikaw lang ang babalatan ko ng hipon. Sasama ko sa'yo sa bawat lugar na gusto mong puntahan. Ipagdiriwang ko ang bawat holiday at anibersaryo na gusto mo. Kung gayon, bakit hindi mo ginawa yan sa nakaraang 8 taon? Dahil alam mong mahal kita at hindi ko kayang iwan ka. Naging kampante ka. Pero ang pag-ibig ay nauubos din. Kinrunyan, hindi na kita mahal. Ayoko nang pahirapan ang sarili ko. Kasama ka. Ayos lang ako. Mas karapat dapat ako sa mas magandang relasyon. At karapat dapat din ako sa isang taong tapat sa akin. Ninyo, Kuya Anyan, dahil lang sa isang babae, ganyan ka na ba? Kuya Anyan, sa ganda ng kondisyon mo, anong klaseng babae ang hindi mo mahahana? umalis ka. Kinrunian, mabuti ang intensyon ko na aliwin ka, pero ganyan ka makipag-usap sa akin. Umalis ka. Ayoko nang ulitin pa. Sig. Alis ako. Kinrunian, hinding-hindi na ako babalik. Ninyo. Ihahatid na kita. Huwag na, Kahit naghiwalay na tayo, hindi na ba tayo pwedeng maging magkaibigan? kung pwede. Huwag na tayong magkita pa. Kuya Anyan, mag-isip ka ng maayos. Ang pag-iwan niya sa'yo ay kawalan niya.
Bayon, hiwalay na si Zhang Cake. Pwede mo nang ligawan si Zhang Cake. Bakit mo nasabi yan? Anong bakit? Hayaan mo akong habulin si Zhang Cake. Nga, alam naman ng lahat. Si Zhang Cake ang gusto mo. Si Cake ang gusto ko. Sinasamahan ko siyang manood ng pagsikat at paglubog ng araw. Sinasamahan ko siya sa kalungkutan. Kapag medyo masama ang pakiramdam niya, iwan ko ang lahat para puntahan siya. Sa ganitong paraan, paanong hindi si Zhang Keke ang gusto ko? Kuya Anyan, bakit ka umiyak bigla? Ningyu. Patawad. Palaga bang sinabi mo, yan kay Kinrunian? Ano ang reaksyon niya? Hindi ko napansin. Parang hindi niya matanggap. Buti nga sa kanya. Sana naman, makinig na siya sa matino. Huwag na siyang manggulo. Siya na napakayabang. Hindi niya matanggap dahil siya ang iniwan kaya siya nanggugulo. Nandyan naman si Zhang Keke sa tabi niya. Malay mo, makakalimutan na niya ako pagtagal. Emie, ang swerte naman ng manlolokong yan. Happy single life! Sa susunod na linggo, darating ang pinsan ko. Gusto mo bang sumama? Sige, saan tayo pupunta? May ginagawa lang ako. Tatawagan kita mamaya. Kinrunian, anong ginagawa mo dito? Umuwi ako. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kagagaling ko lang sa supermarket. Bumili ako ng gulay. Magluluto ako ng hotpot mamaya. Gusto mong sumama? Kinrunian, nabaliw ka na ba? Bakit ka lumipat dito? Hindi ako baliw. Nasa katinuan ako. Alam ko ang ginagawa ko. Sinabi ko na huwag na tayong magkita pa. Kung nasa katinuan ka, hindi ka lilipat dito. At saka, ang lugar na to, 2 oras ang biyahe mula sa opisina mo. Masyado ka bang kampante sa buhay mo? Ningyu. Sa kabila ng lahat, nag-alala ka pa rin sa akin. Masaya ako. May sakit ka ba? Ningyu. Alam kong marami akong nagawang mali noon. Hindi ko inaasahan ang pagpapatawad mo. Kung naiinis ka sa akin, huwag mo na lang akong pansinin. Gusto ko lang na nasa tabi mo, kahit paminsan-minsan lang kitang makita. Ibalik mo na ang bahay. Umuwi ka na. Kinrunian, hindi ko alam ang iniisip mo pero hindi ako babalik sa'yo. Ningyu, ipapakita ko sa'yo sa gawa. Ang walang hiyang Kinrunian na yan, bakit na naman siya nandito? Ningyu, huwag na huwag kang lalambot sa kanya uli. Huwag kang mag-alala. Hindi, nag-alala pa rin ako. Pauwiin ka ng kapatid ko pagkatapos ng trabaho, para tuluyan ng mawalan ng pag-asa si Kinrunian. Huwag mo nang idamay ang kapatid mo. Saka, hindi naman siya nagpakita sa akin kamakailan. Iyan ang pinaka-nakakatakot. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinaplano niya sa dilim? Ete, ano ang pinag-usapan ninyo? Pwede mo ba akong tulungan mamaya na ihatid si Ningyu pauwi? Hindi na talaga kailangan. Seg. Napagkasunduan na yan. Salamat. Sino siya? Ano ang relasyon mo kay Ningyu? Sino ka? Boyfriend siya ni Ningyu. Ex-boyfriend, di ba? Narinig ko kay ate ninyo. Napatuloy siyang ginugulo ng ex-boyfriend niya. Nanaiinis siya. Nag-away lang kami pansamantala. Mapapatawad niya rin ako sa huli. Ganyan din ang sinasabi ng mga ex-boyfriend na ayaw sumuko. Pero grabe ka talaga. Si ate ninyo, napakabait na babae. Nagawa mong siya pa ang mag-inisyate ng breko. Kaya bakit ka pa may mukha na magpakita sa kanya? Wala kang pakialam dito. Ngayon wala pa. Pero sa hinaharap, hindi natin alam. Kinrunian, anong ginagawa mo sa labas ng pinto? Ako, anong karapatan ko ngayon na magtanong tungkol sa lalaking yon? Kung magtanong ako, magagalit siguro si Ningyu.
Ano ka? Kung wala kang sasabihin, umalis ka sa daan. Bukas ng umaga, hindi ba may Human Resources Certification exam ka? Kaya tinatanong kita, kailangan mo ba ng sasakyan bukas ng umaga? Paano niya nalaman na may exam ako bukas? Hindi na nakapag-book na ako ng sasakyan. Sage, good luck sa exam mo. Ano? Hindi ka makakapunta? Pasensya na talaga, hindi ko inakala na mababangga ako ngayon. Naintindihan ko. Sumakay ka, ihahatid kita. Huwag kang matakot, alas 9 ang simula, abot tayo. Paano mo nalaman na may exam ako ngayon? At alam mo pa ang lugar ng exam ko? Nakita kitang naghahanda para sa exam, kaya hinanap ko online ang schedule. Isang test center lang ang malapit sa atin. Nagkataon lang. Nasa alma mater natin. Salamat dito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung aabot ako sa exam. Wala yon. Babayaran ko ang pamasahe mamaya. Singilin mo ako na parang private car. Kailangan ba talagang ganito tayo? Ninyo, kahit hindi na tayo magkasintahan, magkaibigan pa rin tayo. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Kapag naghiwalay, mahirap nang maging magkaibigan, alam mo yan. Dala mo ba ang admission ticket mo? Kumpleto ba ang lahat ng materyales? Basta hindi mo nakalimutan ang admission ticket, walang problema. Naghanda ko ng exam kit dito. Bakit kailangan pa? Gusto ko lang na kapag kailangan mo ako ang unang darating. Ninyo, huwag kang masyadong ma-pressure. Sarili kong desisyon ito. Handa na rin ako sa lahat. Magmaneho ka na lang ng maayos. Huwag kang masyadong mag-isip. Good luck sa exam. Salamat. Pag-uwi natin mamaya, mag-usap tayo ng maayos. Sage, hihintayin kita doon. Ninyo. Magmaneho ka ng maayos. Bakit mo ako tinitingnan? Ang ganda. Anong maganda? Ang sarap sa pakiramdam na katabi kita. Naalala ko noon, bagong bili ko lang ang coats ko. Tuwang-tuwa akong isama ka sa kung saan-saan para mag-joyride. Ganoon ka rin magpaalala sa akin noon. May gana ka pang magsalita. Kapag nagiging emosyonal ka, hindi mo na makontrol ang sarili mo. Lagi kang tumitingin sa labas. Buong biyahe, kinakabahan ako. Pero nandyan ka naman. Ikaw ang aking seguridad. Runyan, bagong kotse mo pa lang. Huwag kang masyadong mabilis. Bakit ka matatakot? Ikaw ang aking seguridad. Bakit ko nakalimutan? Gayong gustong-gusto ko ang pakiramdam na katabi kita. Bakit ko nakalimutan? Siguro masyado akong naging madali ang buhay. Ang mga taong tulad ko ay dapat makaranas ng pagsubok. Pero noon, alagang nagniningning ka. Ang unang beses na nakita kita, ay noong ikaw ang kinatawan ng mga bagong estudyante na nagsalita sa entablado. Ang tiwala mo sa sarili ay parang nagliliwanag. Hindi ko pa nasasabi sa'yo, di ba? Ang pagmamahal ko sa'yo ay nagsimula sa paghanga. Kahit anong gusto mo, kaya kong baguhin. Hindi mo kailangang magbago para sa akin. Ganyan, hindi ka na magiging ikaw. Parang ako dati nagpakababa. Nawala sa sarili. Pinrunyan. Ayoko ng ganyan ka. Ninyo. Sisikapin kong maging mas masipag sa hinaharap at maging mas mabuti. At hindi ako susuko sa paghabol sa'yo. Alam. Bakit hindi ka na nagsasalita? Paano kung magdali tayo? Saj,
Nag-book ako ng flight papuntang Bali. Naalala ko, dati gusto mo talagang pumunta doon, di ba? Ayoko. May usapan kami ng mga kaibigan ko na pumunta sa Yunnan. Pero bihira lang ang pagkakataon. Hirap na hirap akong makakuha ng bakasyon. Hindi ko alam kung kailan ulit ako magkakaroon ng oras. Nakaalis na ako. Ano? Kailan? Noong May Day last year. Sa susunod na lang ulit, 1 buwan kong pinaghandaan ng itinerary. Nag-advance leave pa ako. Nakabook na ang flight at accommodation. Ngayon, sa isang salita mo lang, hindi na tayo tutuloy? Malaking bagay ang operasyon ni Cake. Sa pagitan ng pasyente at paglalakbay, sa tingin mo, alin ang mas importante? Pero ako ang girlfriend mo. Sino siya sa'yo? Wala ba siyang pamilya o mga kaibigan? Nagkasakit at na ospital, ipapahatid mo pa ang boyfriend ng iba, ano ba yan? Huwag ka na sana mag-inarte, okay? Bukas na ang operasyon ni Cake. Kailangan ko nang pumunta sa ospital. Kaya, pagkatapos mong umalis, nagpunta ako sa Bali mag-isa. Naglakbay ako mag-isa ang 3 araw. Noong bumalik ako, sinundo mo lang si Zhang Keke. Naalala ko ang mga nagawa ko sa'yo, sa loob ng 2 taon, gusto kong suntukin ang sarili ko, 2 beses. Masyado akong nagkulang sa'yo, anong gagawin ko? Pakiramdam ko, hindi na ako karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Cancel mo na ang ticket. Malaki ang mundo. Ang mga tanawin na nakita, hindi na kailangang puntahan ulit. Said. Kuya Anyan, huwag ka nang uminom. Uminom ka na ng 1 buong bote ng ala. Anyan, tingnan mo. Siya yung kaibigan na sinasabi ni ninyo. Bukas ng 7:00 ng umaga, tandaan mong magkita-kita tayo. Aon Siriam. Alam ko, Amskriax kita bukas. Mabuti na lang kasama si Agwang. Kung hindi, mapapagod ako sa pagbubuhat ng lahat ng to. Kaya nga sinabi ko sa'yo na bawasan mo ang binibili mo. Hoy! Ninyo, akala ko kaya kong tanggapin. Pero ngayon, takot na takot ako. Mamahalin mo ba talaga ang iba? Pinrunyan. Lasing ka ba? Nang makita kitang kasama siya, MX hindi ko mapigilan ng selos. Bakit siya ang nasa tabi mo? Bakit ang saya-saya mo kapag nakangiti ka sa kanya? Ninyo, nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Pinrunyan. Lasing ka na. Magpahinga ka na. Bakit tumawag si Kinrunian? Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang balita. Narinig niyang sumama ang kapatid mo sa atin. Nalasing lang. Wala yun? Ikaw, maligo ka na at magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Sige, mauna na ako. Sarge, Si Ningyu, sana hindi siya naapektuhan. Hayaan na. dahil sa paghatid niya sa akin sa exam noon, Lasing si Kinrunian. Kung wala kang ginagawa, puntahan mo siya. Bakit ka nandito? Nakita ko sa post nyo sa Moments, mukhang masaya dito. Kaya nag-book ako ng flight bigla. May bakanteng kwarto rin sa hotel nyo. Biglaan lang ang pagpunta ko, wala akong plano. Pwede bang makisama ako sa inyo? Ikaw na ang bahala sa lahat ng pasyalan at ruta. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastos. Fair at patas. Ano sa tingin mo? Hindi maganda. Hoy, Ate Ninyo, tapos na ba ang trabaho mo? tapos na. Pupuntahan ko na kayo. Nakakainis. Huwag kang sumunod sa akin. Ningyu,
Hayaan mo lang siyang sumunod. Wala tayong magagawa. Ipagpalagay na lang nating wala siya. Ningyu, gusto mo ba to? Boss, magkano to? 8 piso. Kung ako sa'yo, hindi na ako susunod. 8 ninyo, nag-research ako. May masarap na kainan dito sa malapit. Gusto mo bang subukan natin? Sige, saan? Ako na ang magtuturo. Ingat. Kinrunyan, ayos ka lang ba? Medyo masakit ang binti ko. Minor fracture lang naman. Kaya ko naman mag-isa. Hindi mo na kailangan akong ihatid ng maaga. Nasaktan ka dahil sa akin. Paano ko naman hayaan na lang kita? Magpahinga ka muna ng maayos. Uwi lang ako para kumuha ng gamit. Babalik ako para ipagluto ka. Sed. Di. Hindi ka pa maayos kumilos. Bakit ka pa magluluto? Hindi ba't napag-usapan na ako ang magluluto? Ayos lang. Pagod ka na sa labas buong araw. Pag uwi mo, magluluto ka pa. Nakasaklay lang ako, hindi makalakad. Hindi naman ako nakahiga lang. Kumusta? Masarap. Ang sarap talaga. Kaya pala laging ipinagmamalaki ni Siyang Keke ang luto mo. Kung gusto mo ang luto ko, ikaw na lang ang lulutuan ko simula ngayon. Huwag ka nang magsalita. Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, ako na ang maghuhugas. Huwag na. Ako na ang maghuhugas. Kung wala akong gagawin, hindi na rin ako kailangan dito. Hello? 8 ninyo, babalik na rin kami bukas. Hindi na kayo magpapatuloy sa paglilibang? Parang wala na kaming magawa. At saka, hindi naman pwedeng ikaw lang, ate ninyo, ang mag-aalaga kay Kuya Kin. Hindi lang sa nakakapagod, may mga bagay din na hindi ka. Gaano makakatulong, ate ninyo? Tamang-tama ang pagdating ko. Sarge, salamat sa abala. Walang anuman. Ang gusto ni Ningyu. Kaya ito ang dahilan kung bakit ka nandito sa bahay ko. Kuya Kin, may kailangan ka bang tulong? Wala. Hello po, dumating na po ang order nyo. Bakit ngayon pa dumating? Hindi ko kailangan ng pag-alaga mo. Amyeria, pwede ka nang umuwi. Hindi pwede. Kuya Kin, nangako ako kay ate ninyo na alagaan kita. Wala pa nga akong nagagawa. Paano ako alis? Tawag sa delivery yon, di ba? Ako na ang kukuha. Kuya Kin, narinig ko kay ate ninyo na allergic ka sa mangga. Mga yang delivery, baka nagkamali sila ng padala. Bakit sinabi sa'yo ni Ningyu yan? Noong naglalaro kami sa Yunan, biglang nag-emote si ate ninyo na matagal na siyang hindi nakakakain ng mangga. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Screen. At sinabi niya sa akin, grabe, ang bait talaga ni ate ninyo sa'yo. Pero hindi mo pinahalagahan. Wala kang pakialam. Pero hindi mo pinahalagahan. Huwag kang sumunod. Kuya Kin. Baka sinasadya mo magka-allergy para mag-alala si ate ninyo sa'yo. Hindi ako ganoon kabata. Mukhang hindi naman pala ganoon kalala ang allergy niya gaya ng sinabi ni ate ninyo. Hindi ko kayang amuyin kahit kaunting amoy. Ako na ang maghuhugas ng pinggan. Ningyu, may gusto akong ibigay sa'yo. Ano ang kukunin mo? Ako na ang kukuha. Sa ref. May mangomos na ginawa ko. Buong maghapon ko itong pinag-aralan sa recipe. At ngayon lang ako nagtagumpay. Hindi ko pa natitikman. Tikman mo na kung masarap. Buong hapon niya itong ginawa. At ayaw niya magpatulong sa akin. Sinabi mo sa akin ang lahat ng ito. Ibig sabihin ba, gusto mo rin akong kumbinsihin na makipagbalikan sa kanya? Paano mangyayari yon? Ayoko lang magsinungaling sa'yo. 8 Ningyu. 8 ninyo.
Kung siya ay mananatili sa ganitong ugali, mapapatawad mo ba siya? Dati gustong-gusto ko ang mangumose. Pero ngayon, sa tingin ko, wala na itong espesyal. Maraming pinsala na ang nangyari. Ang mga sumunod na pagtatama ay wala ring silbi. Nahugasan na ang mga plato. Mauna na kami. Said, Anong problema mo? wala. Problema lang sa trabaho. Ara na. Nagbago na siya ngayon. Pero sa hinaharap, kaya ba talaga niyang maging mabait sa akin habang buhay? Natalo na ako minsan. Hindi ako naangahas sumugal. Siyempre, ang pinakamahalaga ay, malinaw sa akin na hindi ko na siya mahal ngayon. Ang ginagawa ko ngayon. Tama ba talaga? Salamat sa pagod mo ngayon. Umuwi ka na at magpahinga. Wala yon. Masaya akong makatulong kay ate ninyo. Alam. Matagal na akong hindi kumakain nito. Hindi na nga ako sanay. Huwan-huwan. Sabihin mo, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Para lang sumuko na si Kinrunyan. Ninyo, pwede akong maging fake boyfriend mo. Siguradong susuko siya. Masyado ka pang bata. Anyan, Bakit siya nandito? ikaw pala. Kaya pala lumipas si Anyan ng bahay. Dahil pala sa'yo. Hindi ba kayo naghiwalay ni Anyan? Bakit mo pa rin siya ginugulo? Sasabihin ko sa'yo, ako ang mahal ni Anyan. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Ang dapat umalis ay si Kinrunyan. Kung mapapaalis mo siya, magpapasalamat pa ako sa'yo. Yaninyo, huwag mong kalimutan, gaano ka inis ni Anyan. Nung nilalagnat ka, kasama ko siya nanonood ng Sing. Nung birthday mo, kasama ko rin siya. Hinding-hindi mo ako mapapalitan. Oh, sana maging masaya kayo. Anyan, buksan mo ang pinto. Ako too, si Ki. Please, Anyan. Salamat, pero hindi na kailangan. May umasikaso na kay Kinrunyan. Sino? Ang babaeng hindi niya makalimutan. 10 taon na hinabol. Paano naman kaya si Kinrunyan talagang bibitawan si Zhangkeke? Anyan, buksan mo na ang pinto. Ako si Ki. Anyan, Mahigit 1 oras na. Hindi pa rin binubuksan ni Kinrunyan ang pinto. Bakit huminto? Cake! Hello? 120 ba to? Kailangan ko ng ambulansya dito. Anyan, Nagpapanggap ka lang, di ba? Pasensya na. Mali ang tawag ko. Anyan, bakit mo ako binablock sa lahat ng contact methods? At nagtatago ka pa? Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako ginaganito? Anyan, alis na ako bukas. Hindi na ako babalik. Saan ka pupunta? May nangyari sa pamilya ko. Inapauwi ako ni na mama at papa. Anyan, mag-usap tayo ng maayos, please. Noong huli tayong nagkita, hindi tayo nakapag-usap ng maayos. Sa hinaharap, hindi ko alam kung magkakaroon pa tayo ng pagkakataon. Pasok ka. Zhangkeke. Aalis na talaga siya? Impossible. May totoo ba sa mga sinasabi niya? Si Kinrunian lang ang tanga na maniniwala sa kanya. Hindi rin sigurado. Baka lang. Hindi niya kayang tanggihan ng buong puso. Ninyo,
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Matagal ko nang hindi gusto si Kinrunyan. Ngayon na magkasama na sila, nakatipid pa ako ng maraming problema. Ang aga naman. Sino yan? Magandang umaga. May kailangan ka? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kami na ni Anyan. Kaya, huwag mo na siyang guluhin. Ang aga-aga mo pa lang dito. Alang balaan ako? Ganoon ka ba katakot sa akin? Sino ang natatakot sa'yo? Kung hindi ko siya tinanggihan noon, wala ka ng karapatan dyan. Tama na. Iba na noon. Kung hindi mo lang ako dinroga kagabi, hindi talaga kita gagalawin. Ningyu. Paumanhin. Sa panahong ito, naistorbo kita. Alis na ako agad. Kuya Anyan, sinasaktan mo ako. Manahimik ka. Sandali lang. Anong gagawin mo? Gusto mo bang tumawag ng pulis? Kung totoong ang dinroga ka. Kung tatawag ka ngayon, baka may magawa pa. Anyan. Hindi niya siguro gagawin yan, di ba? Huwag na. Salamat. Ah? Kung gayon, sana maging masaya kayo. Huwag ka nang tumingin. Hindi na bubukas ang pinto. Binalaan kita. Kung muli mong guguluhin si Ningyu, hinding-hindi kita palalampasin. Ningyu, Kinrunyan. Sa loob ng isang buwan, ipapaalam ko sa'yo na ako ang pinakamahalaga. Ano? Magpapakasal na sila. Ang bilis naman. Mukhang buntis si Zhang Cake. Kinrunyan. Ningyu. Magpapakasal na ako. Congratulations. Alam mo ang nangyari nung araw na yon. Ayoko na sana. Ayoko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Pero hindi ko inakala. Buntis siya. Siguro ito na ang tadhana. Siguro nga. Ang buhay ko ay sira na. Hindi na ito masisira pa. Paalam. Ningyu. Alam. Tawagin. Pakiusap, huminto muna kayong lahat. May i-anunsyo ako. Batay sa desisyon ng kumpanya, simula ngayon, si Ningyu ay itataas mula team leader patungong assistant manager. Palakpakan natin siya. Xiaoye, sa laking magandang balita na ito ang promotion mo. Hindi ba dapat manlibre ka? Saj, ngayong gabi sa'yo ang Suanju. Ako ang manlilibre. Kainin nyo ang gusto nyo. Pwedeng magdala ng pamilya. Sig. Dagdag pa. Ano ang signature seafood hotpot? Mag-order tayo ang signature seafood hotpot. Saj. Ikaw muna ang umorder. Sasagutin ko lang ang tawag. Mingzi? Anong problema? Ningyu, pwede ka bang pumunta sa City Hospital ngayon? Anong nangyari? Si Kuya Anyan, siya. Malapit na siyang mawala. Anong nangyari? Kinrunyan? Bakit siya nasa emergency room? Dahil kay Zhang Cake at sa ex-boyfriend niya. Problema sa relasyon. Ngayon, kasal ni na Kinrunyan at Hangkeke. Nga. Sa simula, maayos ang lahat. Pero habang nagtutuwas sila, ang ex-boyfriend niya, hindi ko alam kung saan, naglabas ng kutsilyo. At sinaksak silang dalawa. Ito ang kapalit ng pag-iwan mo sa akin. Hello? 110. May nasaksak dito. Mingzi. Sobrang nagsisisi ako. Kuya Anyan, huwag ka munang magsalita. Malapit nang dumating ang ambulansya. Kuya Anyan, Kuya Anyan, Kuya Anyan. Medyo swerte pa rin si Kuya Anyan. Nakarating ang ambulansya. Hindi tulad ni Zhang Cake. Hey, Ang ex-boyfriend ni Hangkeke. Bakit niya ginawa yon? Dahil lang sa nakipaghiwalay siya? hey. Nalugi ang negosyo ng pamilya niya. Hindi alam ni Zhang Cake. Masaya pa siyang nakipagbalikan dito. Pero, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya pala, noong lumipat si Kinrunyan, hindi nagpakita si Hangkeke. Sa simula, walang kinalaman si Kuya Anyan dito. Pero, nagpa-check up si Zhang Cake sa ospital. Buntis siya.
At hindi niya pwedeng ipalaglag. Kaya naisip niya ulit si Kuya Anyan. Doktor, kumusta? Ligtas na ang pasyente. Ningyu. Salamat at dinalaw mo ako. Kung magpapasalamat ka, kay Mingzi ka na lang magpasalamat. Nabalitaan ko, magre-resing ka na at uwi sa probinsya. Kahit na iligtas ang buhay ko, may naiwan pa ring sakit. Hindi ako pwedeng mapagod. Kaya, uwi na lang ako sa probinsya, maghahanap ng trabahong hindi nakakapagod, para na rin maalagaan ko ang mga magulang ko. Mabuti at natanggap mo na. Nabalitaan ko, na-promote ka rin at tumaas ang sweldo mo. Congrats! Salamat. May gagawin ka pa ba? Kung may gagawin ka, pwede ka nang umalis. Sige, alis na ako. Magpahinga ka ng mabuti. Ningyu, sana maging maayos ang lahat sa'yo. Ikaw rin. Ningyu, dito. Happy promotion. Salamat. Tara na, kung hindi pa tayo alis, atawag na naman ang kapatid kong walang kwenta. Atawag na naman siya.